Hello po. Good morning po sa ating lahat. At kulang sa lakas, konti lang. Hello, yan. Morning po, isang malamig na umaga po. Pero sana hindi tayo nahirapan bumangon. Yan. Tayo po tayong lahat at tayo po magsisimula ating pag-aaral ngayong umaga to the book of Ephesians. Ephesians chapter 1. Dahil ang ating approach ay parang kumakain tayo ng mamahaling steak. No? We will cover verse 1. Ephesians chapter 1, verse number 1. Sipin niyo po kung gaano kahaba yung Ephesians tapos per linggo isang verse lang. Diba? Kailan mo tapos? Verse number 1, ready, read. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. This morning we will deal with the subject, saints which are at Ephesus. Saints which are at Ephesus. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po ngayong umaga na ito. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa buhay, sa hininga, Panginoon. Kami makabangon kaninang umaga at nandito po kami na handa po may kinig niyong banal na salita. Ikaw po mag-enlighten, ikaw po magbukas na aming pangunawa, ikaw magbigay ng understanding. Help us to make sense of your word and also maging relevant sa aming buhay ang aming mapapag-aralan. Sa po lahat ng kapurihan pasalamat in Christ name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo. So lesson 2 ng ating series, Saints which are at Ephesus. At this morning, ang ating po pag-aaral medyo historical saka geographical. Ano po yun? Kung ano ibig sabihin ng historical saka geographical. So when we say, sige po, upo muna po kayo. Hindi mo na nagmamadali. Medyo, tayo ngayon maaga. Hindi tayo nagmamadali ngayong umaga. Yan. Sige po, find your comfortable seat. Wag lang sa tapat ng aircon. Okay. So this morning po ay lesson 2 tayo sa atin pong series sa Book of Ephesians na ang title ng series na yun, Unto a Perfect Man series. So this morning, nasa lesson 2 po tayo and we read Ephesians chapter 1 verse number 1. Of course, yung writer ng book ay kilala natin, the Apostle Paul. But this morning, I want to emphasize yung recipient ng letter. Kung sino yung tumatanggap. Kung sino yung mga tao na kung saan ay pinadalahan ni Apostle Paul ng sulat. Bakit ba sila pinadalahan ng sulat? Out of all the places that Paul went to, bakit sa canon ng Scripture dumating or umabot sa atin yung book of Ephesians? So we believe that the Bible is perfect at kung ano po yung hawak natin sa ating King James Bible ngayon, this is the very word of God na gusto niyang meron ka. So kung wala dito, hindi niya yun salita. At hindi niya yun kalooban na mapasa atin sa ating panahon. So that excludes Esdras, that excludes Judith, that excludes the book of Enoch, that excludes any other book. Wala nang iba. Ito lang yung binigay ng Diyos na dapat ating sasampalatayanan as the very word of God. So therefore, bakit sila sinulatan? Sino itong mga taong ito? Kaya ako nabanggit na this lesson will be one that is historical and geographical. Kasi titignan natin yung
geography yung mapa. Kung papaanong si Apostle Paul nagawi doon sa Ephesus. And also, where it could be found in the history of the Bible, especially in the book of Acts. If you have a hardback Bible or paperback Bible, meron yan sa likod. If not all, ay meron sa likod mapa. Hindi yung awit ng mundo, no? Kundi map. At kung doon sa mapa, may kita kayo dyan na Paul's missionary journeys. Doon may kita nyo kung anong pinag-uusapan natin. Pero isusulat ko, itatry kong i-drawing sa abot ng aking makakaya at sa pagiging artist ko. Okay? Para may kita natin. Alam nyo naman, sideline ko lang to. Line. Okay? Kumurbada. Siguro ano to? Sa Olonga po. Yan, pag ganyan siya, di ba? Ganyan. So, intindihin nyo na lang po. Ako'y tumitingin sa mapa ng Mediterranean, also sa mapa ng Middle East. Yan. Sa pag ganyan yan. Wait lang. Kurt, pakuha nga, may pambura dyan. Dito. Yan, dyan po. Yan. Pinakataas, yan, may pambura. Liliitan ko lang. Hindi na kasya yung ano. So, sobra na sa whiteboard natin. Maliit lang pala dapat. Yan. So, ito po yun Ito po yung dinodrawing ko. Para po makasunod kayo, yan pong itsura niya. Yung merong Cyprus, saka may Crete. Okay? So, ganito siya. Ayan. So, sa mga bata na nakikinig, advance na kayo kapag naintindihan nyo ito. Pag ganyan daw, di ba? Picture ang dinodrawing mo. Di ko rin alam eh. Yan. Pag ganyan daw siya, di ba? Pag ganun. Tapos, parang subik. Parang subik, mga kapatid. Merong paganyan yan eh. Saka dito, bababa. Bababa siya. Tapos dito yung mga paa. Yung mga paa yan. Tama ba? O yun. Masaya na siya, di ba? Wow! Amazing. Nagkaiba. Pero ito kasi Greece to. Dito, Asia ang tawag. Dito, ang Israel. Hindi perfect yung drawing ko kasi hindi inspired yung drawing ko. So, kailangan intindihin nyo lang. Okay po. So, you got the idea. Basta dito yung Israel, dito yung Jerusalem. Diyan. Diyan siya sa dot na yan. So, tatawagin natin yung Jerusalem. Basta si Jerusalem yung tuldok na ito. Bakit mahalaga to sa pag-aaral natin ngayong umaga? Dahil may kinalaman po sa missionary journey ni Paul ang pag-uusapan natin kung kailan niya na-meet yung mga Ephesians o yung mga saints na nasa Ephesus. I'll just give you a brief outline of his missionary journey para may idea tayo. So meron siyang tatlong missionary journey. First, second, and third. Tapos yung kanyang fourth, yun na yung kanyang journey to Rome. Tapos, yung first missionary journey niya, nag-span from Acts 13 verse 1 hanggang Acts 14 verse 28. Yung second, from Acts 15:36 hanggang
Acts 18 verse 22. Third missionary, Acts 18 verse 23. Hanggang Acts 21 verse 16. Tapos yung journey sa Rome, papunta sa Rome, is Acts 21:17 hanggang Acts 28 to 31. O dulo na ng Book of Acts. Natin? So, kapag sinabi natin, o kapag naririnig natin, Paul's missionary journey, tumutukoy yun doon sa kanyang pagmi-ministry o pag-ikot niya sa mga lugar dito. Pag-ikot niya dyan, sa mga lugar dyan, sa Middle East. Ngayon, preacher, saan to sa mapa ng mundo? Nakita niyo yung mapa natin dito. May mapa tayo dito eh. Matte lang to yung kulay. Hindi mo masyado maintindihan. Hindi masyado makita. Pero ang tinutukoy nating lugar ay dito po Ito siya. Dito siya. Yan yon. Pag zoom out nyo, hindi lang ganun kaganda yon. Pero ito yon. Okay? Yun yung, sa ngayong panahon, itong lugar na to, Turkey. Tapos dito, nandito yung Cyprus. Tapos nandito yung Crete. Yun yung Greece. Doon yung Italy sa taas. Okay. Ngayon, dyan kasi nag-ministry si Paul. Dyan lang siya umikot sa mga lugar na ito. Now, in these places, we should realize kung ano yung situation ni Paul nung siya ay nagmi-ministry during those times. Now, sisimulan natin ating pagbasa sa Acts chapter 18. O, tanong, Acts 18 verse 1 tayo. Anong missionary journey na yun ni Paul? Saan? O, mula dito sa kodigo natin. Nasa saang missionary journey si Paul sa Acts 18 verse 1? Okay po. Nasaan po? Third? Second. Okay. Nasa second pa siya. Kasi yung shift ng missionary journey niya nasa verse 23 pa. So, dun pa lang mag-iiba. Ngayon, para mas madali nating maunawaan, paano nag-iiba? Paano mo malalaman, preacher, na next missionary journey na? Paano mo malaman na first? Paano mo malaman na second? Kasi madalas, natatapos si missionary journey niya pag bumabalik siya sa Jerusalem. Pag nandoon na siya, reset. Okay? Babalik siya. Galing siya ng Jerusalem. Dine. Pupunta doon. Babalik dito. Tapos ang first missionary journey. Ganyan. Now, Acts chapter 18 verse number 1. Itong sabi ng Bible. After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth. Nandito tayo, hindi tayo magbabasa simula sa first missionary journey kasi masyadong mahaba. Dito na tayo magsisimula kasi dito yung pinakamalapit at makikita natin paano siyang napunta sa Ephesus. Ang Ephesus nga po pala, wait lang. Dito banda yon, sa dyan siya banda. Meron siyang may malapit na daungan dyan sa Ephesus. Now, in Acts 18:1, and these things Paul departed from Athens and came to Corinth. Saan ang Corinth, preacher? Ang Corinth po, part ng Greece. Dito po yung Corinth. Hindi kita siya. Ayaw niya magpakita. Wait. Corinth. Dito yung Corinth po, matatagpuan. Kahit tignan niyo sa mapa niyo, dito siya. Diyan po matatagpuan yung Corinth. Part ng Greece. Or sa Bible times, hindi niya tawagin Greece, kundi tawagin niyang Achaia. Ba spelling ko? Sa ganun. Achaia. Tama ba spelling? Basta yan. Yung lugar na yan, tawag Achaia, tawag Greece. Pero pag pupunta siya doon, pupunta siya ng Corinth. Yun yung city talaga yun. Na parang pag sa atin, city ng Olongapo, probinsya ng Zambales. Ganon, probinsya ng probinsya ng Achaia. Kasama lang yung Corinth doon. Okay po? Now, after these things, Paul departed from Athens and came to Corinth. Pagpunta ni Paul sa Corinth, punta siya. May natagpuan siya doon. Ang pangalan ng Jew na mag-asawa ay Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome and came unto them. Sinong nakilala niya? Si Aquila saka si Priscilla. Meron siyang mag-asawang nakilala, si Apostle Paul, nung nagmi-ministry siya during his second missionary journey. Dito tayo, di ba? So, ang nakilala niya po, mga kapatid,
ay yung mag-asawa na si Aquila ulitin ko po, saan niya nakilala? Saan sila nagkatagpo? Corinth. Tama? Kasi pumunta siya doon. Mahalaga yung dalawang mag-asawa na yan sa istorya natin, papaanong nagkaroon ng Ephesian believers. Now, in verse number 3, the Bible says, and because he was of the same craft, parehas sila ng trabaho, mga kapatid. Parehas silang ginagawa. He abode with them and wrought, for by their occupation they were tent makers. Naalala natin, si Apostle Paul, tent maker din siya. So dahil tent maker din itong si Aquila at saka si Priscilla, magkasama sila. Para bagang kapag magkakita ka ng parehas truck driver, magka-vibes agad yun. Kahit ang ruta pa ng isa norte, ruta pa ng isa south, pag nagkakilala, nag-usap lang yung tungkol sa sasakyan, vibes na sila. Ngayon, nakilala ni Paul si Aquila sa si Priscilla, ganun ang kanilang trabaho. Naggawa sila ng tent. So dahil nagkakilala sila, na agad? Swak na agad. No? Sila ay naging magkasama na. Because he was of the same craft, he abode with them. So ang mangyari pala, si Paul yung sumama sa kanila. Ay, ganyan yung ginagawa ko. Pwede ba tayong dyan? Kasama? He abode with them. Now, in verse number 4, Paul's priority was the ministry. Yun yung kanyang priority. Ginagamit niya lang yung kanyang occupation to fulfill the ministry. Para niya magawa o magampanan ng ministry. Isipin mo, ang layo-layo ng mga pinupuntahan nila, kailangan niya ng pamasahe pagsasakay siya ng barko. No? So, kailangan niya ng budget. So, kaya meron siyang occupation. Now, in verse number 4, ito yung dahilan kung bakit siya nagmi-ministry. Bakit siya nandoon. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greek. Remember, nasa saan tayong book? We are currently in the book of Acts. And what is the book of Acts from last week lesson? It's a transitional book. During this time, sa book of Acts, ang ginagawa ni Paul, kapag pumunta siya sa isang bagong lugar o may napuntahan siyang isang bagong lugar, anong ginagawa niya? To the Jew first. Punta muna siya sa synagogue. Bakit? Transitional yan eh. No? Yung heart's desire niya and prayer to God is that they might be saved. Gusto niya maligtas sila eh. So sila muna yung pupuntahan niya. Nakuha po natin? Kaya verse number 4, nasa synagogue siya. And he reasoned with them, diba? Every Sabbath. Now in verse number 5. And when Silas and Timotheus, dalawang tao ulit, may nadagdag. Si Silas saka si Timothy. Silas and Timothy were come from Macedonia. Ibig sabihin, galing sila Paul or galing itong si Silas sa si Timothy sa Macedonia. Tapos nag-regroup sila sa Corinth. Ano ibig sabihin preacher? Kasi itong si Paul, may siya may hilig siya, ganito siya eh. Nyari, pupunta sila sa isang lugar. Okay, hindi pa sila okay dito, Timothy Silas anong gusto mong mangyari, Paul? Iwan ko muna kayo dito. Aalis muna ako. Punta ako sa ibang lugar. Ay, ganun ba? Kita na lang tayo dun after 3 months. Ganun. So, iiwanan niya muna sila. Sila muna yung magpapatuloy ng gawain doon habang siya lumalarga na. Habang siya nasa ibang lugar. Di ba? Punta na siyang Corinth. Ngayon, dumating ngayon si Silas and Timothy. Galing sila na Macedonia. Din magkakasama na ulit sila. Paul was pressed in the spirit. Nababurden si Paul. And testified to the Jews that Jesus was Christ. So, grabing preaching niya. Naburden siya. No? Pinipreach na si Jesus ay si Kristo. Tanda natin, yun po yung katitisuran ng mga Hudyo. They could not accept that Jesus was the Messiah already. Hindi nila matanggap yun. Hindi nila matanggap na si Kristo na yung dumating pala na Savior nila. Akala namin, hari yung darating. Ano yan? Di ba? So to them, stumbling block si Kristo. They could not accept that Jesus was the Christ. Yun yung pinipreach ni Apostle Paul. Ano kaya magiging reaction nila? Verse number 6. And when they opposed themselves and blasphemed, grabe, nagbablaspheme na. He shook his raiment and said unto them, your blood be upon your own heads. I am clean. From henceforth, I will go unto the Gentiles. Kita niya? Ayaw nilang tanggapin yung mensahe,
blasphemer pa sila, namumusong pa sila. Paano yung blaspheme preacher? Sabihin mo lang na si Kristo, tao lang. Baka blasphemy yan. Bakit? Si Kristo ay Diyos. So these people, they could not accept that. Hindi nila matatanggap yun. Kaya po, si Apostle Paul sabi sa kanila, as a testimony against them, parang pinagpag ang sandalyas. Malinis ako ha. Nagawa ko na responsibilidad ko sa inyo. Ngayon, punta ako sa mga hintil. Sabi niya. Verse number 7. And he departed thence and entered into a certain man's house named Justus. So ito na naman, may tao na naman. Ito po pag nagbabasa tayo ng mga historical accounts, ito lang yung medyo kailangan mong bigyan ng pansin. Maraming characters at maraming settings. Ay, may tao na naman. Sino naman? Si Justus. Diba? Iba naman, nakabasa lang ng pangalan. Ay, ito maganda ipangalan ito. Justus. Diba? Pero maganda yan kasi mananampalatayaan si Justus. So certain man's house named Justus, one that worshiped God, whose house joined hard to the synagogue. So mayroon siyang relasyon sa synagogue, mayroon siyang relasyon sa mga Hudyo. Verse number 8, and Crispus. Naalala niyo kung saan nyo nabasa yung pangalang Crispus? Sa 1 Corinthians, nandoon siya. Kasi nasaan ba si Paul dito sa Acts 18? Nasa Corinth. Ano ba ang Corinthians? To the Corinth. Di ba? Doon yun. Kaya ganun. So, Crispus, the chief ruler of the synagogue, so hindi po siya hindi po siya ruler na ganito lang katangkad. Ibig sabihin ng ruler, nagro-rule. Okay? Nangunguna sa synagogue. Believe on the Lord with all his house. Wow. Amen. Ito yung pinagmiministruhan ni Paul. Naniwala. Aba, yung buong bahay niya naniwala, and many of the Corinthians hearing believed and were what? Baptized. So itong mga tao na to, napakinggan nila yung mensahe na tinuturo ni Apostle Paul, naniwala sila, at yon, mga kapatid, anong nangyari? May mga Corinthians na nasave. Now, verse number 9 to 11. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision. Nakipag-usap yung Panginoon kay Pablo. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, be not afraid. Diba? Ganun yung mga sa narrator. But speak and hold not thy peace. For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. Sabi ng Panginoon sa kanya, marami akong tao dito sa lugar na to. Huwag ka mag-alala, hindi ka masasaktan. Verse number 11, and he continued there a year and 6 months, teaching the word of God among them. Pag nagbabasa tayo ng ganito, i-take note nyo yun, nag-stay pala si Paul sa Corinth ng 1.5 taon. Ay, nakalagay. A year and 6 months, nag-stay siya doon. Now, verse number 12. Nasaan pa rin tayo? Nasang lugar tayo? Nagbabasa? Corinth. Tama? Corinth. Ito na, mababasa nyo na. Achaia. And when Gallio was the deputy of Achaia, so merong taong gobyerno, ang pangalan niya Gallio. The Jews made insurrection with one accord against Paul and brought him to the judgment seat. Ano na nangyayari, preacher? Langit na ba to? Judgment seat, no? Ang ibig sabihin ng judgment seat, mga kapatid, hukuman. Dinala si Apostle Paul doon. Gusto siyang pinaparatangan siya ng kung ano-ano eh. May insurrection o merong mga talagang pag-aaklas laban sa kanya. Isipin mo yan. Tiga mo ang anong paratang nila. Saying, this fellow persuaded men to worship God contrary to the law. Diba? Alam niyo yung mga taong pabida-bida? Ganun yun. Gusto nilang pabagsakin si Paul. Saying this fellow, diba, verse 14, and when Paul was now about to open his mouth, magsasalita na yung tao eh. Siyempre, malamang, kapag ikay kakasuhan at ikaw ay nasa court of law, magsasalita ka. Kailangan magsalita. Kaso, kailangan tama yung sasabihin mo kasi pwedeng gamitin yung laban sa iyo. Nung magsasalita na siya, nagsalita si Gallio. Sabi niya sa mga Hudyo, if it were a matter of wrong or wicked lewdness, O ye Jews, reason would that I should bear with you. Sabi niya, kung yan lang naman pala, yung mga wala namang kwenta mga bagay, yung mga concern nyo, sayang nyo lang yung oras namin. Verse 15, but if it be a question, words and names, and of your law, look ye to it, for I will be no judge of such matters. So kung tungkol daw sa batas ng Hudyo, kung tungkol sa law of Moses, kasi yun yung sinusunod ng mga Jew eh.
hindi ako magiging hatol sa inyo. Hindi ako magiging hukom sa inyo. I will be no judge to you. Kung yun naman ang concern nyo. Pero kung tungkol sa batas ng Romano, malamang pwede siya. So maklaw dun. At anong ginawa sa verse 16? And he drave them from the judgment seat. So wala na. Tapos na. Yung nangyaring yun. Then all the Greeks took Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. And Gallio cared for none of those things. Now, verse 18, mga kapatid. Malapit na tayo sa third missionary journey, tama? Ito na, malapit na eh. Tumatawid na tayo. Verse number 18. And Paul, after this, tarried there yet a good while. So nag-stay siya sa Corinth ng 1.5 taon, pero nag-stay pa siya ng longer. A good while. Hindi in-specify kung gaano katagal, pero nag-stay pa siya doon. And then took his leave of the brethren, and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila. Nakuha nyo? Kasama niya na sa Corinth si Timothy saka si Silas, si Aquila saka si Priscilla. Iniwanan niya ulit si Timothy saka si Silas. Ang sinama niya lang si Priscilla saka si Aquila. Nakuha natin? O yun yung nangyari. Umalis na naman siya. Ngayon, sinama niya yung mag-asawa ngayon. Having shorn his head in Cenchrea, for he had a vow. So, in-specify pa, during this time, nung umaalis siya, nagpakalbo. Okay, nagpakalbo. Si Paul. Verse 19. And he came to Ephesus. Ito na. Nagpunta na siya sa Ephesus. Dito na yon, mga kapatid. So, galing dito, syempre may mga daungan dito, papunta doon. Pumunta siya na dito sa Ephesus, sa city na yan, na tinatawag na Ephesus. Now, nung pumunta sila dyan, sa Ephesus, verse number 19, and left them there, iniwanan niya si Aquila sa si Priscilla sa Ephesus. But he himself entered into the synagogue and reasoned with the Jews. Nagpag-reason siya. When they desired him to tarry longer with them, he consented not. Dapat mag-stay na siya dyan, di ba? Doon nga sa Corinth, 1.5 taon siya eh. And longer. Pero nung dito sa Ephesus, iniwanan niya muna. Sige, Aquila and Priscilla, maiwanan ko muna kayo ha. Meron lang akong mission trip pabalik ng Jerusalem. Verse number 21. But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem. So mula dyan sa Ephesus, parang nagdiskarga lang siya ng mga mananampalataya. Okay, iwanan ko muna kayo ha. Pupunta muna ako ulit dito. Back to base muna ako. Okay, back to base. So verse number 21, maikikip niya daw yung feast na nasa Jerusalem, but I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus. So, umalis siya. Iniwanan niya doon, tanda natin, iniwanan niya sa Ephesus si Aquila saka si Priscilla. And when he had landed at Caesarea and gone up and saluted the church, he went down to Antioch. And after he had spent some time there, he departed and went over all the country of Galatia and Phrygia in order strengthening all the disciples. Verse 22, third missionary journey na. Punta siya ni Jerusalem, umakyat siya ng Antioch. Dito yung Antioch na tinutukoy, dyan sa taas yun. Dito banda. Yon. Dito yung regions of Galatia. So paggagaling niya ng Jerusalem, third missionary journey na tayo, Acts 18:23, umakyat siya ng Antioch, pumunta siya ng regions of Galatia. Okay? Pumunta siya diyan. Tapos, verse number 24, dinidiscuss anong nangyari nung iniwan ni Paul si Aquila saka si Priscilla sa Ephesus. Ang ginawa nila? Preacher, nagtrabaho lang sila. Gawa lang sila ng tent. Hindi po mga kapatid. Remember, ito po. Nakasama na ni Paul itong mag-asawa na to ng higit 1 taon. At during those time, nagtuturo si Paul ng Bible. It is safe to say that Paul and Aquila and Priscilla natuto na ng Word of God kay Paul during that time. That's why, pagdating mo ng verse 24, merong na namang karakter named Apollos. And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man,
and mighty in the scriptures came to Ephesus. Merong visiting minister. Ang pangalan niya, Apollos. Pumunta siya ng Ephesus. Ang problema niya, mga kapatid, this man was instructed in the way of the Lord. And being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. Ibig sabihin, itong tao na ito, si Apollos, itong preacher na ito, pumunta ng Ephesus. Ang alam niya lang, bautismo ni Juan. Sino yun? Ni Juan Bautista. Yun lang yung alam niya. Teka, nasaan na po tayo? Anong book na ito? Anong chapter na ito ng Acts? Ang tagal na pong patay ni John the Baptist. Matthew, Mark, Luke, and John pa lang, pinugutan na po siya ng ulo. Ang alam na preaching ni Apollos during this time, yung kay John the Baptist pa. Aba, late ka na sa revelation. Tandaan natin, ang revelation, progressive. Nasave na si Paul sa Acts 9. Okay? Nagkaroon na ng Jerusalem Council sa Acts 15. Picture nung ibig sabihin ng mga yon. Ibig sabihin lang si Apollos, kaya binanggit dito sa Acts 18 yon para maintindihan natin, hindi updated yung information na meron siya. Yung tinuturo niya, Word of God, pero outdated. Kailangan i-update. Kaya po, napakinggan ito ni Aquila sa ni Priscilla. And he began to speak boldly, verse 26, chapter 18, in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard. Napakinggan na nagtuturo to. Habi, masigasig tong batang to. Ang galing mag-preach, eloquent siya. Pero kulang siya sa information eh. Sige, papakainin ko to sa aristocrat. Tara. Punta ka nga dito. No? They took him unto them. Kinuha niya. Yung mag-asawa, sabi nila, Apollos, right? Yes, I'm Apollos. Sabi niya. So sabi nila, Aquila and Priscilla, do you want to eat outside? Di basta kinuha nila, mga kapatid. Kinuha nila. Tinuruan nila. And expounded unto him the way of God more perfectly. Nakuha natin? So itong mag-asawa na ito, dahil natuto na sila ng doktrina kay Apostle Paul, nakakita sila itong bata na to, sayang to eh. Magaling magturo, pero kulang sa information. At dahil doon, kinuha nila, tinuruan nila, took him unto them. At in-expound sa kanya the way of God more perfectly. And when he was disposed to pass into Achaia, nasa saan sila? Saan tinuruan si Apollos? Dito siya na-meet, di ba? Pumunta kasi sa dyan. And na-meet niya yung mag-asawa dyan. Tapos, sa verse number 27, gusto niyang pumunta dito. Gusto niya pumunta sa Achaia, kung nasaan yung Corinth. The brethren wrote, exhorting the disciples to receive him. Sumulat yung mga taga-Ephesus. Sabi niya doon sa mga kung saan pupunta si Apollos, when he was come, help them much which had believed through grace. Itong tao na to, tanggapin nyo dyan. Naturuan kami ng maayos niyan. Natulungan kami, nag-benefit kami sa kanya. Believe through grace. Na nirecommend siya. No, kasi yun yung ano niya eh. Parang si Apollos, evangelist siya eh. Pupunta-punta ko saan eh. Kaya sabi niya, pupunta ako na Achaia. Teka. Sige, natulungan mo naman kami, na-feed mo kami ng Word of God. Okay, i-recommend ka namin. Ito yung sulat namin. Ipadala mo rin sa kanila. Ganon. Verse number 28. For he mightily convinced the Jews. Yun ang maganda sa kanya. And that publicly, showing by the scriptures that Jesus was Christ. Amen. No? Glory to God. Bakit? Yun yung kailangan ng mga Hudyo para maligtas sila. Kailangan nilang maintindihan na si Kristo na yung dumating. Wala ka nang hinihintay pang iba. Hindi kung sino pang sa propesya, yun na yung dumating, napako na nga sa krus eh. Marami naniwala. Glory to God, diba? Kaya po, verse number, chapter 19. Ito na. It came to pass that while Apollos was at Corinth, nasaan na si Apollos? Kapatid, lumipat na. No? Nandito na siya,
Doon siya, oh. Diba? Si Apollos nandoon sa Corinth. Itong mag-asawa, dito yan. Sa Ephesus. Si Paul, nandito. Okay. Ngayon, ito na nangyari. It came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus. O, ito na. Reunion. Reunion na. No? Yung dating naglakbay, bumalik na siya ngayon sa Ephesus. Oh, return na siya eh. Return journey na. And finding certain disciples. He said unto them, ngayon, meron siya na-meet. Pagdating niya sa Ephesus, may mga disipulo siyang nakita. Tinanong niya, natanggap niyo na ba yung Holy Ghost nung naniwala kayo? Sagot nila, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Wala naman kaming narinig kung meron bang ganun ah. Sabihin mo, wala kaming narinig kung merong banal na spirito, banal na multo. We never heard such a thing. And he said unto them, unto what then were ye baptized? And they said, unto John's baptism. Oh, okay. Sabi ni Paul, kulang din kayo sa impormasyon. Namatay na si Kristo at nabuhay. Pero binautismohan kayo kay Juan pa. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is on Jesus Christ, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hand upon them, the Holy Ghost came on them. Kailan dumating yung Holy Ghost sa kanila? Nung nilay hands ni Paul. Ganun po ba sa panahon natin ngayon? Kailangan mo bang ilay hands para ang Holy Ghost pumasok sa tao? No. The moment you believe the gospel, pasok ang Holy Ghost sa atin. Bakit ganito, preacher? Again, transition period, signs, wonders, miracles, ongoing pa. Okay? Verse number 7. And all the men were about 12. Okay? Now, verse number 8. Bumalik na siya ng Ephesus, tama? Si Paul nasa Ephesus na. So galing ng Jerusalem, itong tao na to, nandoon na ulit. Pero yung iruta niya dito ha, inano ko lang para maintindihan natin, nandoon na sila sa Ephesus. Ngayon, sa verse number 8, ito yung manner kasi ni Paul. Punta na naman siya sa bagong city. Nung unang punta niya sa Ephesus, nag-say hi lang siya. Hi, iwanan ko na kayo ha, babalik ako. Nung second na balik niya, ito na yung talagang magmi-ministry na siya sa lugar na yon. Verse number 8, and he went into the synagogue and spake boldly for the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. But when divers were hardened and believed not, tanda natin na una na naman siya sa synagogue kasi to the Jew first siya. Sa synagogue na naman siya pumunta. Pero, ang reaksyon na naman nila, hindi sila naniwala, but spake evil of that way before the multitude. He departed from them and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus. Gaano katagal? And discontinued by the space of 2 years, so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. 3 months plus 2 years, 2 years and 3 months. Nagtuturo si Apostle Paul. Pero 2 years dun sa bahay o sa school ni Tyrannus. Ginawang Bible school ni Paul yung school niya. Discontinued for 2 years, sabi ng Bible. By the space of 2 years. So nagtuturo siya dun. At during that time, no, tatalo na tayo mga kapatid, verse number 20. Talon tayo. Verse number 20. Noong nagtuturo si Paul dun sa area na yan, sa Ephesus, paligid ng Asia, so mightily grew the word of God and prevailed. So lumago. Yung salita na yun, ibig sabihin, yung reception, maganda. Maraming nakapakinig, maraming mga tao ang naliligtas. After these things were ended, Paul purposed in the Spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, syempre, si Apostle Paul, nagmi-mission siya eh. So hindi siya pwedeng ma-stuck doon. Aalis at aalis siya doon. Pupunta siya na Macedonia and Achaia ulit. I go to Jerusalem saying, after I have been there, I must also see Rome. So, he sent into Macedonia 2 of them that ministered unto him. Ito naman yung nangyari.
Kanina, in-explain ko po sa atin, minsan si Paul mag-ministry, iwanan niya yung mga kasama niya. 'Di ba? Iniwanan niya Si Timothy sa si Silas. Tapos mauna siya. Dito naman, pinauna niya naman. Sino? Si Timothy sa si Erastus. Sabi niya sa kanilang dalawa, una na kayo doon. No? Stay muna ako dito sa Asia. Pero, mapapatunayan natin sa scripture, nabasa niyo po dyan, but he himself stayed in Asia for a season. 9 months yan. Kasi mamaya, mababasa natin, ang total time na in-spend ni Paul sa Ephesus, 3 years. 3 taon. 3 years siya nag-stay doon. Okay? Mamaya. Ito na. Kaya napaalis si Paul doon. Sarap ng ministry niya doon. Ang ganda ng buhay niya doon. Daming tumatanggap sa Word of God Sa ibang lugar kasi, binabato sila dito, ang ganda. So na mga 3 taon siya dyan. Verse number 23, ito na yung mapapalis na siya sa Ephesus. Kasi ito yung nangyari. And the same time, there arose no small stir about that way. Tandaan natin, when you preach the truth, may friction yun sa iba. Ibig sabihin, hindi lahat matutuwa sa pinipreach mo. There will be people who will not accept what you are preaching. Kagaya ng mga tao na to. Nagtuturo si Paul, si Kristo yung tunay na Diyos. Isipin mo, ituro mo ang tunay na Diyos, Diyos ng mga Hudyo. Tapos si Jesus Christ, siya yung Son of God. Mga Diyos-Diyosan yung mga sinasamba ng mga tao na yan. Ito nangyari. For a certain man named Demetrius, sounds familiar, a silversmith, no? Which made silver shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen. So meron po tayong mga kapatid, gumagawa ng Diyos-Diyosan. At silver pa. Mayaman to. Ang problema niya, humina yung benta niya, mga kapatid. Bakit? Yung mga parokyano niya naniniwala na sa tunay na Diyos. Paano bibili yun? Kapag dumadaan dun sa kanyang tindahan, ang sinasabi na ngayon hindi naman yan ang tunay na Diyos. Kami, galing naman dati sa ganyan. Pero ngayon natutunan namin na si Kristo ay Diyos. Natutunan nila yung truth. Ngayon, humina yung sales ni Demetrius, mga kapatid. Kaya nang damay pa siya. Whom he called together with the workmen of like occupation. Gaano kaya karami yung mga yon? Na mga naglililok, na mga Diyos-Diyosan. And said, sirs, you know that by this craft we have our wealth. Sabi niya, alam niyo naman na dito tayo yumaman, mga kaigan. Sabi niya. Moreover, ye see and hear that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath much persuaded and turned away much people, saying that they be no gods which are made with hands. Nainis, mga kapatid. No, siya. Sabi niya dun sa mga nagagawa rin ng mga Diyos-Diyosan, alam mo tong si Pablo na to, sino ba yan? Ang daming naluloko niyan. Sabi niya. Hindi lang dito sa Ephesus, sabi niya sa mga kasama niya, kundi buong Asia pa. Sobra na yan. Sabi niya. Kaya, sabi niya sa verse 27, so that not only this our craft is in danger to be set at naught. Sabi niya, hindi lang itong negosyo natin yung delikado dito, but also that the temple of the great goddess Diana. Concern sa Diyos-Diyosan niya. Bakit? No, kasi doon siya kumikita Pag hindi naniniwala yung tao doon, walang negosyo, walang pera. Kaya po, mga kapatid, sabi niya, nag-appeal siya sa kanila na, kawawa naman yung Diyosa natin. Kapag hindi natin yan inalagaan, baka kalimutan yan. Should be despised. And her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worship. And remember, na itong panahon na kung saan na si Paul nagmi-ministry, dyan dinuusbong yung mga tao na sila Plato, sila Aristotle, sila Socrates. These people ay wino-worship sa education field. These people, wino-worship yung mga yon. Because these are people, philosophers yung mga yun The Greeks seek after wisdom. At yan yung kalaban ni Paul during his time. Those people. Sumasambayan sa mga Diyos-Diyosan.
Bakit? Ayaw nila sa tunay na Diyos eh. Kaya lang naman sila sumasamba sa Diyos-Diyosan kasi ayaw nila yung sinasabi ng Diyos. Ayaw nila yung matinong sinasabi ng Diyos at tamang sinasabi ng Panginoon. Kaya ayaw nila. Kaya sa Diyos-Diyosan sila. And when, verse 28, magaling tong si Demetrius na to, mga kapatid. Kuwang-kuha niya yung inis ng mga tao. And when they heard these things, these sayings, they were full of wrath. Sipin mo, sabihin mo ba naman yun eh? Baka okay naman yung sales ng iba, sabihin mo, humihina tayo, benta natin, humihina. Dahil merong tao dito na nagtuturo na hindi daw totoo yung mga Diyos-Diyosan. Abay, ako naman gumagawa lang noon, pero naniniwala din ako. Diba? And cried out, saying, Great is Diana of the Ephesians. Yan po sa Greek mythology, si Diana, sinisimbolize yung buwan. Yan o, yung moon. Okay? Kaya nga sa nilalaro sa League of Legends yung Diana doon na karakter, moon yung nakalagay dito, moon. Kasi sa Greek mythology, ang Diana, moon. Okay? Moon yun. Kasi, sinasamba po ng mga tao before, even today, ang mga nasa itaas. Sun, yung araw, yung buwan, yung mga bituin, sinasamba yun. Okay? Ayaw nilang sambahin ng Diyos. Gusto nilang sambahin, yun nilikha lang na Diyos. Sa Romans 1 yun. By the way. Anyway, verse number 29. And the whole city, itong matindi, buong syudad, mga kapatid. Na ano niya? Na kumbinsi niya na pumunta sa Colosseum. Verse number 29. And the whole city was filled with confusion. And having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in travel, mo, kasama niya si Gaius at si Aristarchus, nadamay, kinuha. They rushed with one accord into the theater. Remember, during this time, wala pa pong mga cellphone, wala pa pong mga sinihan. Anong ang entertainment ng mga tao? Stadium. Yung sa Rome, yung Colosseum, ganun. Yun yung kanya entertainment. Yung may mga nagpapatayan doon, tuwan-tuwa sila doon. Patayan, go! Ganun. Pumunta sila doon. Doon sila sa theater. And when Paul would have entered in unto the people, papasok na si Paul Sabi, didepensa niya na yung sarili niya The disciples suffered him not. Kalma lang, Paul. Kaya namin to. Kami na bahala. Huwag ka nang, mainit ka masyado. Huwag ka na. And certain of the chief of Asia, which were his friends, sent unto him, desiring him that he would not adventure himself into the theater. Huwag ka na pumasok dyan. Some therefore cried one thing and some another, for the assembly was confused. And the more part knew not wherefore they were come together. Alam niyo yun? Parang nung panahon lang yan ni Marcos. Sa mga balita, hindi naman din alam ng mga nagpoprotesta kung ba sila nandun. Nahitak lang sila. Nahitak lang sila. Pumunta na sila sa Malacanang, binasag-basag na nila. Hindi naman nila alam kung ba't sila nandun. O ganun din nangyari dito. Tignan nyo po. The more part knew not wherefore they were come together. Hindi nila alam, bakit ako nandito? Nahitak lang ng iba. And they drew Alexander out of the multitude. Verse 33, the Jews putting him forward, and Alexander beckoned with the hand and would have made his defense unto the people. Kasalita na sana siya. At kung di tayo nagkakamali, at ito lang Alexander na ito, mga kapatid, itong Alexander na to, kapatid sa Panginoon ni Paul. Comrade niya. Kasama. However, sa sulat niya sa 2 Timothy or sa 1 Timothy, sinabi niya, Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his work. Ibig sabihin, bumaliktad to later on. Pero, ang mahalaga dito, during this time, gusto niya i-depensa yung faith. Tataas siya kamay. Sabi niya, dedepensa siya. But when they knew that he was a Jew, all with one voice about the space of 2 hours, cried out. 2 oras. Mahaba po ba ang 2 oras o maikli? Medyo mahaba, di ba? Pag preaching mahaba, pag sine maikli. Okay. So by the space of 2 hours, ito lang ang sinisigaw nila. Great is Diana of the Ephesians. Great is Diana of the Ephesians. 2 oras, mga kapatid.
Preacher, grab, sobra naman yung mga tao na yan. Kaya nila yan, 2 oras, nagsisisigaw sila, ganun lang. Kaya rin yan. Tingnan mo sa panahon natin ngayon, defense, defense, defense. Diba? Oh. Mga kanta ng mga concert, kahit 4 na oras, tirik yung mga mata, kayang-kaya. During their time, wala namang ganun. Mga Diyos-Diyosan yung sinasamba nila. O kaya, 2 hours sila nagsasalita. Great is Diana of the Ephesians. Iingay nila doon. And when the town clerk had appeased the people, napatahimik din mga kapatid na uhaw. He said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Jupiter? Seeing then that these things cannot be spoken against, ye ought to be quiet and to do nothing rashly. Pinatahimik niya yung mga tao. For ye have brought hither these men which are neither robbers of churches, nor yet blasphemers of your goddess. Ito pong mahalaga ha, pagdating sa pananampalataya ng iba. Yes, we believe that our God is the one true God. Tama? Pero hindi dapat tayo bastos sa pananampalataya ng ibang tao. E naniniwala sila sa itim na puon. Yung faith nila Huwag mo nalang bastusin. Tama? We preach what we believe, but we respect them. Pero hindi natin sila sinasabi na tama yun. Iba yung rumirespeto ka, gumagalang ka sa binabastos mo yung kanilang pananampalataya. Amen? We believe that the one true God is the God of the Bible. Amen. Mag-amen ako dyan, tataas ako na kamay, pwedeng tumakbo. However, kapag binastos mo na yung pananampalataya ng iba, ang nakikita nila doon, hindi yung faith mo, kundi yung pambabastos mo. Okay? So, kaya, ang ganda ng testimony nila Apostle Paul sa Ephesus. Tignan mo sabi nung town clerk, dinala niyo yung mga taong yan dito, hindi naman mga magnanakaw yan ng mga simbahan. O hindi naman yan namumusong sa mga Diyos-Diyosan nyo. Sabi niya. Ibig sabihin, though nagpipreach sila that Jesus was the Christ, the Son of the living God, hindi nila nakikita itong mga tao na to na bastos sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, alam nila na mali yung mga yan, yung mga Diyos-Diyosan na yan, sila Paul. Pero hindi sila nakita na nagbasag sila ng na dinuraan nila yung Diyos-Diyosan na yun sa harap ng mga tao na yun. Why? Kasi pag doon sila yung faith nila nandoon Ibig sabihin, kapag dinuraan mo yun o may ginawa kang kahit na doon sa Diyos-Diyosan nila, masasaktan sila. Magagalit talaga yung mga tao na yun. Imbes na makakausap mo, hindi na muna makakausap. Ang ganda ng testimony nila, mga kapatid. Though, nagpipreach sila boldly, sila Apostle Paul. Sa harap ng mga tao na to, pini-explain nila ang kanilang pananampalataya, hindi sila nakita na bastos sa pananampalataya ng iba. Amen. Alam natin, mali yung pananampalataya ng iba. Pero hindi nga hulugan doon na pangit ang ugali mo sa kanila. No. Gusto mo nga sila mawin Nakuha po? Now, wherefore, if Demetrius, verse 38, and the craftsmen which were with him have a matter against any man, the law is open, and there are deputies, let them implead one another. But ye may inquire anything concerning other matters, it shall be determined in a lawful assembly. For we are in danger to be called in question for this day's uproar, there being no cause whereby we may give an account of this concourse. And when he had thus spoken, he dismissed the assembly. Sabi niya, gusto nyo yan, magkaso kayo ng maayos. Hindi yung ang ingay nyo. Uproar Chapter 20, verse 1. Nandiyan pa po ba kayo? Na meron po ba tayo nakukuha? I hope, no? Meron naman. Ngayon, sa Acts chapter 20, verse 1, aalis na si Paul. Dahil dun sa nangyari na yun, alis na siya. Hindi naman dahil natakot siya dun, kundi, baka yun na rin yung signal, okay Paul, lipat ka na, lipat na. 3 taong ka na dyan, tagal-tagal mo na dyan. Alis na, alis. And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples and embraced them. Biblical pala yun, no? Of course, mga kapatid sa pananampalataya, nagyayakapan yun. No? Of course, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Mahirap naman yung hindi. No? Embrace them. And departed for to go into Macedonia. And when he had gone over those parts, umalis na siya, punta na siya Macedonia, mga kapatid. And had given them much exhortation, he came into Greece. Ito siya doon. Verse number 15. Ang dami niyang ginawa during his missionary journey, pero talon tayo kasi gusto natin sa Ephesus, babalik ulit siya.
And we sailed thence, and came the next day over against Chios. And the next day we arrived at Samos. Ay, may nabasa ako sa Bible. Chios, Samos. Ang ganda ipangalan nun. Lugar yan, ha? Lugar. Mga kapatid. Lugar yung Chios, lugar yung Samos. And tarried at Trogyllium. Abag, gusto mo, unique yung pangalan ng bata, Trogyllium. Bidelium, mga ganun. No? And the next day we came to Miletus. Miletus dito banda. Diyan. Mas malapit sa pier. Sa pier talaga yung Miletus. Hindi na babalik si Paul sa Ephesus. Papatawag niya lang yung mga elders sa Ephesus, mapumunta sa kanya sa Miletus. Papatawag niya. Punta kayo dito. Sabi niya. Verse 16, for Paul had determined to sail by Ephesus because he would not spend the time in Asia, for he hasted, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost. Ito na naman siya. Mamadali kasi siya eh. Gusto niya ulit bumalik sa Jerusalem. Pero alam natin nangyari, nung nakabalik siya dito, anong nangyari? Hinuli na siya. Ito na yun, no? Nung hinuli na siya, papunta na siya ng Rome. Ang sabi niya kanina, gusto ko makita yung Rome. Pero hindi niya alam, may kita niya yung Rome, pero nakakulong na siya. Magkaibang setting. Now, pinatawag niya yung elders, verse 17. Pinatawag niya yung mga elders sa Ephesus. Ibig sabihin, yung 3 taon na nag-ministry siya doon, may mga naturuan na siya na nagpastor na rin. Nakaupo natin? Nagpastor na rin during those time. Pinatawag niya yung mga elders. Punta kayo dito sa Miletus. Dadaan lang ako, mabilis lang ako, alis ako agad. And when they were come to him, he said unto them, ito yung puso ni Apostle Paul. Dito, basahin natin ng mataimtim. Kasi nagpapaalam na siya. Farewell niya na to eh. Farewell address po ito doon sa mga elders na tinuruan niya ng salita ng Diyos. Sabi niya, and when they were come to him, verse 18, he said to them, you know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons. Alam niyo kung anong mga dinanas natin. Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears, and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews. Nung nagmi-ministry si Paul, mga kapatid, may tears. Ibig sabihin, parang pag tinigan mo, pag pinag-aralan natin ganyan, parang, ang galing travel lang Sasakay ng barko, di ba? Lalakad-lakad sila. Pwede natin alam, yung mga panahon na yon, kung anong mga dinanas nila at during those time, merong mga pagtangis. Bakit po? Kasi merong mga struggle eh. Sipin mo yun, nire-reach out mong mga tao, sila mismo yung gustong patayin siya. Lying in wait of the Jews. Verse number 20. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publicly, and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Yung sa kanila, mga kapatid, di ko alam kung anong mangyari sa akin dun. Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. Kaya niya nasabi ito, verse 24, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received with Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Tandaan ha, ito po, para makukuha natin yung nangyayari. Miletus. Pinatawag niya yung mga elders. Yung mga elders na to, taga-Ephesus. Pinatawag niya, punta kayo dito, mag-usap tayo. No, pinapunta niya dyan. Kasi siya, balak niyang bumalik na doon. Balak niya pumunta na doon. Kaya sabi niya, hindi ako magtatagal dito, punta kayo dito para makausap ko kayo. Habang kinakausap niya, parang naghahabilin siya. Sabi niya, alam niyo kung ano nangyari sa atin nung nandyan kami. Alam mo kung ano yung buhay ko dyan. At alam niyo,
kung papaanong delikado yung buhay ko kahit saan. Bonds and afflictions abide me. Pero sabi niya sa kanila, doon sa mga elders na yun, kung ilan man sila, pero wala sa mga bagay na yan ang makakapagpausog sa akin. None of these things move me. Ang sinasabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Kung kamatayan man ang kakahantungan ko sa Jerusalem, so be it. Kasi to be with Christ is far better. Kaya sabi niya, ano man yung idadaan sa buhay ko, ano mang mangyari, ano mang kakaharapin, none of these things move me. Sabi niya, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. In the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. And now, verse 25, sundan niyo po. And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more. Isipin niyo po, ulitin ko, dito mababasa natin na 3 taon siya doon. Kung 3 taon mo nakasama ang isang tao sa church, magiging malapit ka rin sa kanya. At itong matindi, mamaya mababasa natin. Tayo dito minsan, nakikita lang tayo every Sunday. Sila every day. Mababasa natin. Verse number 26. Verse 25, nagkasabi lang siya, hindi nyo naman ako makita. Ulit. You shall see my face no more. Kung tayo yung elders doon, ang sinasabi ni Paul, hindi tayo magkikita sa laman eh. Pero sa langit na lang, kita-kita tayo. Parang hirap pa rin nun. Sana magkita naman tayo kahit sa lamay mo, Paul. Bakit naman sa langit pa? Pero sabi niya, you shall see my face no more. Verse number 26. Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Gusto kong harapan tayo, nag-uusap tayo, tama? Gusto kong makita nyo, pure ako from the blood of all men. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Alam niyong tinuruan ko kayo. Alam niyong wala akong pinidhold sa inyo. Tapos sabi niya, take heed therefore unto yourselves and to all the flock. Yung mga members, yung mga flock over the which the Holy Ghost hath made you overseer, anong gagawin niyo sa kanya? Feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Huwag niyo silang papabayaan. Pakainin niyo sila ng salita ng Diyos. Mag-ingat kayo, pero at the same time, ingatan niyo yung mga flock. Ingatan niyo yung mga tao. For I know this, that after my departing, alam ko to, sabi niya, pag alis ko, napakaraming mga lobo. Grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Yun sinasabi ni Paul sa ibang passage na, who mind earthly things, nang pakialam lang sa sariling tiyan, pero walang pakialam sa soul ng tao. After my departing, maraming mga lobo dyan na gusto kayong, kala nyo, mabuti yung intensyon, pero gusto lang kayong kunin kung anong meron kayo. Verse 30. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Kaya ang pakiusap niya sa kanila, therefore watch, and remember that by the space of 3 years, dito ko nakuha kung bakit 3 taon po siya sa Ephesus. Sabi niya, alam nyo, na sa loob ng 3 taon, I cease not to warn everyone night and day with tears. Amen? Night and day with tears. Tayo mga kapatid, once a week lang tayo magkita. During those times, nung hindi pa masyadong technologically advanced ang mundo, when Paul was teaching the Word of God, nagtuturo siya night and day. Night and day. Night and day. Paano nyo nagagawa yung preacher? Abay, naisisingit niya yon on top sa paggagawa niya ng tent.
on top sa kanyang mga, di ba? Pinag-iisip niya. Pero kahit ganon, nakuha niya night and day. Itong mga taon na to, nawawarningan niya night and day with tears. Verse 32, "And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. I have coveted no man's silver or gold or apparel." Sabi niya, kilala niyo ako. Di ako nagko-covet ng ginto, pilak, damit. No. Ang sabi niya sa kanila, verse 34, "Yea, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me." Alam niyo na yung sabi niya, alam niyo na tong mga kamay na to, nag-provide sa pangangailangan ko at sa pangangailangan ng mga kasama ko. "I have shewed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive." Sino kausap ni Paul? Elders. Sinasabi niya, pinapaalala niya yung mga elders. Tayo, nagmi-ministry tayo. Ang pakialam natin, kaluluwa ng tao. So kung tayo yung magsasakripisyo para sa iba, para sa miyembro, para sa mga tao, so be it. Kasi we are the ministers of God. If we will sacrifice, tayo mismo ang gagastos for their necessities, why not? Because we are doing the work of the Lord. Kausap niya mga elders, ganun yung mindset ni Paul. Di siya mapaparatangan na mukhang pera, mga kapatid. Why? Because he labored with his hands freely or willingly. Yun yung kanyang ginawa during those time. Kaya naman, maintindihan ko kung bakit pagkatas nila mag-usap. Verse 36, "And when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all." So sabayang pagluhod po sila, mga kapatid. No? O siya lang. Tapos nanalangin. "And they all wept sore, and fell on Paul's neck and kissed him." Na-imagine niyo po kung ano nangyari? Kausap niya yung mga elders, pagkatapos niyang banggitin yung lahat ng yon, lumuhod siya, nanalangin sila, at nag-iyakan po sila, mga kapatid. Nag-iyakan po sila. Alam niyo yung sa lamay? Ganun. Kasi alam nila na yung tao na nag-alay ng buhay niya para sa kanila for the space of 3 years, di na nila makikita muli. Kasi makukulong na siya pag bagsak niya ng Jerusalem. Alam niya rin yun. Di niya na makikita muli. So, mga kapatid, i-cherish natin yung fellowship natin. We don't know kung sino sa atin mawawala. Yung pala yung point, ano? Hindi natin alam, mga kapatid, kung yung buhay natin eh. Tama? So, pahalagahan natin yung mga tao na sa paligid natin, especially mga kapatid natin sa pananampalataya. Huwag natin despise. Tulungan natin. Amen? Take care of one another. Yan naman tinuturo ng Bible eh. Kasi sino ba magtutulungan dito sa lupa? Yung mga ligtas. We are not in competition with one another. Hindi tayo naglalaban, hindi tayo nagkukompetensya kung sino mas magaling dito, hindi po. Kasi in the end, magkakasama rin tayo sa langit eh. Masawa ka ng taga sa mukha ko. But during this time na nandito tayo, mga kapatid, make sure na hindi mo pagsisisihan ng araw na hindi ka naging mabuting Kristiyano. Na one day, may magpapaalam talaga. Either by death, either by other means, meron talaga. Pero wag natin pagsisihan yung araw na yun. Na sana pala naging mas mabuti ako sa kanya. Sana pala na-edify ko siya. Sana pala inintindi ko siya. Amen. Because there will be a time
when we will say goodbye, hindi yun movie. Words sa gayon. We have, kagaya nito. Hindi man to death eh. Pero alam ni Paul, hindi nyo na ako makita. Last na to. Sabi niya, this is the last time that we will see each other. So ano nangyari? Verse 37, nag-iyakan po sila. Alam niyo, umiiyak ka sa leeg ng isang tao, fell on Paul's neck. Sipin mo kung 10 sila, nag-iiyakan sila, no? Ako naman, tabi. Diba? Sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more. And they accompanied him unto the ship. Dito sila, sa pier. Mahirap siguro nun, no? Palis na yung barko. Tapos, Paul, wag muna. Please. Baka sabihin ng iba, preacher, ang drama naman nila. Maybe because you have not yet tasted the good fellowship with other believers. Hindi mo pa nasusubukan yung bond na kung saan ayaw nyo nang maghiwalay kung pwede lang. Hindi, sanay ako mag-isa. Ay, bala ka, mag-isa ka. Pero pag nasubukan mo yung bond sa ibang mananampalataya to the point na ayaw mo na talagang umalis kasama sila, you could say, naintindihan ko kung ano yung nangyari dyan. Ihatid na nila si Pablo sa barko. Paul, sumulat ka ha? Yun yung Ephesians. Kaya may padala yung Ephesians yan. Last na sila nagkita doon, pero sumulat siya to the Ephesians. Amen? Nakukuha po? Bible po yan, mga kapatid. Sino nagsabing boring ang Bible? Baka hindi lang natin binasang maayos. At hindi natin nakita, ganun pala yung nangyayari doon. No? Kala natin, ganun-ganun lang. Hindi na nila nakita muli si Paul. That's the last time they saw his face. Pero sumulat si Paul ng epistle niya to the Ephesians. Just imagine, yung tao na sobrang mahal na mahal nila. Mahal na mahal yan. Susulat sa kanila. Guro nag-uunahan pa sila. May sulat! Kanino? Galing daw kay Paul! Ano sabi? Ano sabi? Kahit galing pa sila sa trabaho nila, teka, ano sabi niya? Ano sabi niya? Kaya sabi niya doon sa Ephesians 1:1, balik tayo doon. Siyempre, isa lang namang kopya na to, hindi naman na-reproduce pa. Sila na yung magre-reproduce. Pero isipin nyo, ganun yung pinagsamahan nyo, 3 years, tapos susulat sa inyo yung tao na yon, ang sabi niya, sa kanila, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Yun yung apostol na sumulat sa kanila, mga kapatid. At those time, wala pang messenger, wala pang cellphone. Hindi sila makapag-video call. Ngayon, kahit nasa Amerika ka, video call lang eh. During that time, wala namang ganun. Wala pang telegrama, sulat-sulat lang. Alam mo yun? Sumulat ka, Dear Neneng, mamamatay na si Inang. 3 months pa bago dumating. Nung dumating na sa'yo, mamamatay na siya, pero patay na pala sa Pinas. Diba? Ganon yun, katagal. Dito, sumulat si Apostle Paul sa kanila. Ang sabi ni Paul, itong sulat ko, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints at Ephesus. Verse 15, tignan nyo. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you. Sabi niya, hindi ako mapigilan magpasalamat para sa inyo. Making mention of you in my prayers. Sipin mo, kung 3 taon mo nakasama, baka by name pa niya binabanggit yun. Yung mga elders na yun. Panginoon, si ganto, Lord. Bigyan niyo siya ng tiyaga. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.
What a letter, mga kapatid. What a letter. Now, hanggang doon lang muna. Meron pa ako kasunod pero hindi ko na i-discuss to. But ang point, mga kapatid, the letter, kaya merong Ephesians. At dahil minsan, nag-minister si Paul sa Ephesus. By the space of 3 years, tinanas niya yung mga problema doon, yung mga struggle doon. And sa Miletus, nagpaalam siya sa mga elders, di nyo na makikita ako muli sa muka. You'll see my face no more. Yes, nakakalungkot. Kasi kahit papano, kapag naintindihan natin yung bond na meron tayo kay Kristo Jesus, mas matimbang ba yun kaysa sa sarili mong kadugo? Because the bond that binds us is the blood of Christ, not just the blood of Adam. Mga kapatid. Kaya, I hope, sa ating pag-aaral, maintindihan natin yung heart din ni Apostle Paul towards sa kanila. How that, kita mo yun? Yung alis na nga lang siya. Hindi natin alam, no? Bakit di siya pumunta ng Ephesus? Pupunta kasi siya ng pero pwede naman siguro, saglitin, di ba? Pero imagine mo, elders pa lang, nag-iyakan na sila. Baka buong Ephesus yung mag-iyakan pag doon siya pumunta. Pero mga kapatid, needless to say, this book of Ephesians was written by an apostle na tumira talagang kasama nila. Alam yung buhay nila, alam yung mga paghihirap nila, alam yung struggle nila dito sa mga gumagawa ng Diyos-Diyosan na ito. And yet, there are people who are faithful in that city. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong banal salita na inipangaral ngayong umaga. Maybe to some, it's too much scripture this morning. It's too much passages. Napakaraming bersikulo, napakaraming tao, napakaraming settings, lugar. But Lord, this is how we should study the Bible. We should learn and we should care dahil inilagay niyo po ito sa inyong salita. We care because you care to put it in your word. And help us na ma-appreciate itong mga bagay po na ito. Salamat, Lord, sa sulat na ito to the Ephesians. Help us learn more and more your glory and your blessings towards us. Salamat ngayong umaga na ito. Ikaw ang maluwalhati. Ikaw ang maitaas. Wala pong iba, hindi ang tao, kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa pangalan niya po, amin itong binapanalangin. Amen and amen.